Siyempre, siya yung makapangyarihan sa lahat. Siya yung ating kaugnay sa araw-araw ng ating buhay. Kinakabahan ba ako? Hindi naman eh. Parang yung unang kaba na naranasan ko, nung pinagturo ako sa Thailand, biruin nyo, hindi pa ako nagtuturo kahit minsan sa pulpito. Kauna-unahan kong pagtuturo ay sa Thailand pa. O diba? Saan ka pa? Yung bakasyon namin parang hindi naman sa kinakabahan ka, kundi gusto mo na maipresenta ng tama yung Panginoon. Ayun, kaya pag-aharap tayo sa Kanya, pilitin nating maging maayos tayo sa Kanyang harapan, maganda, mabango, at higit sa lahat, malinis ang ating puso sa ating pagsamba. So, blessed Sunday po sa ating lahat. Sino ba yung masaya ngayong araw? Pumalakpak nga yung masaya. Yan. Paano ba to? Iba ba yung natin? Ayan. So, kasi bago to sa akin hindi ganito yung ginagamit ko sa school. So, ito pa rin po yung ating tema, O taste and see that the Lord is good. Is God good nga ba yung Panginoon natin? God is good. Lagi pong mabuti ang Panginoon natin sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Sino na nga ba nakalasa ng kanyang pag-ibig? Sino? Taas ang kamay. Sige nga. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Thank you. Yan, lagi nating, kasi sa mundo, napakarami nating mga isipin. Sabi nga doon sa napanood ko kagabi, na sabi nung isang psychologist, sa isang buong araw, punong-puno yung isip natin. From 60,000 to 70,000 thoughts. Imagine, ganun karami yung pumapasok sa isip natin. Yun nga lang, paglabas mo ng bahay, mag-iisip ka na agad, natanggal ko ba yung plancha? Yan labahin ko kaya ay matatapos ko. Ano kaya yung kakainin namin? Tunay nga po na napakaraming isipin. Kaya kailangan punuin natin yung ating isip at puso ng pag-ibig ng Diyos. Yung lahat ng tungkol sa Kanya. Para po yung mga negative thoughts ay mawala sa ating isip at ang mamalagi lang sa ating puso ay ang pag-ibig ng Diyos. Na kahit na nagkakagyera na sa mga kalapit bansa, huwag kang matinag kasi may plano ang Diyos para sa atin. Kaya lagi nating isipin, lagi nating namnamin, lagi nating tingnan. Kahit pangit ang nangyayari, tingnan natin na ang kabutihan ng Diyos at ang Diyos ay may plano sa bawat isa sa atin. Sige po, bago tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, niluluwalhati ka namin, nais ka po naming parangalan. Nais namin ang lahat ng mga salitang sasambitin namin ay mabangong samyo sa iyong paanan. Pakalinisin mo po ang aming puso, ang aming isip, nang makalapit kami sa iyong harapan ng malinis at walang halong pag-aalinlangan. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong sakripisyo para kami iligtas sa lahat ng aming mga kasalanan at manatili sa pag-ibig ng Diyos Ama. Banal na Espiritu, manatili ka po sa aming kalagitnaan. Kayo ang madakila, kayo ang masamba, kayo ang maparangalan sa aming mga gagawin sa sandaling ito. Buksan mo po ang aming mga mata para makita namin ang katotohanan. Buksan mo po ang aming mga tainga, makinig kami kung anong sinasabi ng Panginoong Jesus sa aming lahat. Buksan mo po ang aming puso ng matanim ng malalim ang iyong katuruan, nang may huhugutin po kami, Panginoon, sa oras ng mga pagsubok na pinagdaraanan namin. Gamitin mo po ang aming mga kamay para makapaglingkod, ganyan din ang aming mga paa, para makapagbigay kami
ng kapurihan. Maipahayag namin ang iyong salita sa mga kapatiran na nangangailangan nito at marami kaming mga kaluluwa na madala dito sa iyong panambahan. Kaya Panginoon, lahat po ng sasabihin ng iyong mensahero ay naaayon sa inyong mabuting kalooban. Kayo po ang tumugon, Panginoon, sa lahat ng mga panalangin ng mga kapatiran na namin naririto. Kayo po ang nakasasaliksik ng kanilang puso. Kayo po ang tumugon sa inyong mabuting kalooban. Nawa po ang mga mensahe ninyo sa araw na ito ay matanim ng malalim sa aming puso at hugutin namin sa mga panahon sa araw-araw na pakikipaglaban sa buhay. Lahat ng aming gagawin, lahat naming iisipin, at ang lahat ng mabuting gagawin namin ay inihahandog namin bilang pagluwalhati. Wala na pong iba kundi sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, sabi po dito sa 1 Peter 5:7, New Living Translation, give all your worries and cares to God, for He cares about you. Kaya bawat isa sa atin, may malasakit ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Diba? Kung tao yung magsasabi sa atin yan, I care for you. Diba? Ramdam natin. Lalo pa kung ang Diyos ang magsasabi sa atin ito. I care about you. Tessie, I care about you. Ano sasabihin mo sa Lord pag sinabi sa'yo ng Lord? Tessie, I care about you. Siguro siya, overwhelmed. Nag-uumapaw yung kanyang puso, kaya speechless. Oo nga naman, di ba? Kung ang Lord ang magsasabi sa iyo niyan, naku, ang yabang mo siguro, no? Na syempre nakakakuha lang tayo ng karangalan sa kanyang pangalan. Wala tayong kayang ipagyabang sa mundo, kundi yung may Diyos tayo. Sabi po sa Tagalog, ipagkatiwala niyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Diba? Nilahat na dito. Nilahat na tayo'y ipagkatiwala natin sa Kanya dahil nandoon lagi yung malasakit ng Panginoon sa atin. Ito'y nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating laban. Kasi yung mabuhay sa mundo ay pakikipagsapalaran. Ito ay matinding laban. Kahit ikaw ay matuwid, pero may mga taong yung bang sinusubukan ang iyong pagtitimpi at ang kaaway na riyan para ikaw ay kunin sa kamay ng Diyos. Kaya lagi tayong maging mapagbantay. Kasi kasama natin ang Panginoon at siya ay laging may malasakit sa atin. O, diba? Ang galing. Taste and see, God cares for you. Lasapin at tingnan ng Diyos. Nagmamalasakit sa atin ang Diyos. Diba yung bang wala nga siyang sasabihin sa panahon na may mga pinagdaraanan ka, lumahad lang na ganun. Tapikin lang yung balikat mo, yakapin ka. Walang sasabihin, pero ramdam mo yung malasakit at pagmamahal. Lalo na kung si Lord Jesus ang nakaganyan yung kamay sa iyo, no? Tapos makikita mo pa yung sugat na nasa kanyang palad dahil sa pagkapako. Siya pa yung naghahandog ng malasakit at tulong para sa atin. Kaya talagang nandoon yung malasakit ng Diyos. Lagi lang tayong, huwag yung laging negatibo yung nasa isip natin. Kahit negatibo yung nangyayari, tingnan natin sa positibo. Tayo mismo sa ating sarili, magkakaroon ng kapag-asahan. Sige nga, mahilig kasi kung mag-acrostic eh. Ano kaya yung letter C sa cares? Jesus cares about us. Letter C, cast all your burdens and worries. Sabi nga dun sa inawit natin, trade your sorrow, trade your pain,
Trade your shame. Kung ano man po yung mga nararanasan natin sa buhay, ibigay natin lahat sa Panginoon. Ibigay natin lahat sa Panginoon yung pinagdaraanan natin kasi siya yung nagmamalasakit at nagmamahal sa atin. Yung letter A, ano kaya pwede sa A? Always trust in His plans. Always trust in His plans. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, may plano si Lord para sa atin. Kaya lagi lamang tayong magtiwala. Lord, paano po ito? Wala na kaming makain. Magtitiwala pa ba kami sa iyo? Oo naman. Kasi buhay ka. Makagagawa ka ng paraan. At lahat ay ipaiisip sa iyo ng Lord. Maaring may taong tumulong sa iyo, kaya hindi ka dapat malugmok, kundi tumingin ka lang sa Kanya. And trust His plans and process. Ano kaya yung letter R? Always rely on His strength. Siyempre, hindi natin pwedeng pagkatiwalaan yung sarili nating kakayanan. Tayo, tao lang. Pero lahat posible sa Diyos. Kaya kung minsan nawawalan ka na ng pag-asa, kagaya na si Kevin, sabi ng doktor, Mrs. magdasal ka. Kasi pangalawang opera kailangan para kumilos yung bitukan niyan. Kasi nga, na-operahan na siya ng una. Pangalawa, kailangan para operahan ulit kasi hindi raw gumagalaw yung bituka. O di, sinunod ko yung payo ng doktor. Nag-pray ako. Tapos, sabi ni Dr. Paulino kinabukasan, lakas mo mag-pray kay Lord, gumalaw na. Kaya talagang sumasagot si Lord sa ating panalangin. Biruin mo, ilang minuto, no? Kaya pwedeng mamatay yung anak mo, pero huwag kang matakot. Kasama mo si Lord at hindi ka niya iiwan. Anong letter na? Okay, letter E, lagi tayong binibigyan ng Lord ng encouragement. Basta lagi tayong magbasa, siyempre kailangan connected tayo sa Kanya 24/7. Diba sa Wi-Fi, nalulungkot ka pag hindi ka connected? Then siyempre sa Lord din, kailangan 24/7 connected ka sa Kanya. At makahuhugo tayo ng mga encouragement sa Kanyang salita. Kaya huwag kang hihiwalay. Ano man ang mangyari, ano man ang pinagdaraanan, manatili ka sa Kanya. At ano yung letter S? Kung may encouragement, lahat ng support nasa Kanya din. Kaya sabi nga, di ba, sa Filipos, anong sabi doon? I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya lahat ng yan, pinagkakaloob ni Lord. Ano pa tayo? Bakit hindi natin pagkatiwalaan at kunin? Paniwalaan yung malasakit na yan. Parang naalala ko yung isang preacher. Kasi si Inang, ang daming nirereklamo. Panay basa ng Bible, no? Sabi Inang, ganito yun. Sipin mo, no? Naglalakad ka. Sa paglalakad mo, meron kang karga na kaya ba ni Inang yung 25 kilos ng sako ng bigas? Siguro mga 10 kilos, sabihin natin. Pasan-pasan mo yung sako ng bigas na may 10 kilos. Talagang mahirap yun, naglalakad ka pa. Tapos meron isang dumaan na jeep. Nag-offer sa'yo, nangali ka na, sakay ka na. O, di ginawa mo, sumakay ka naman. May ginhawa ba na ibinibigay yun? Oo, kasi hindi ka na naglalakad. Kaya lang, Inang, yun pong bigas, karga mo pa rin sa balikat mo. Hindi mo ibinaba. Mahihirapan pa rin ba siya? Oo, kasi nakasakay ka sa jeep. Pero pasan mo pa rin yung bigas. Kaya hindi ka rin mahihirapan. Anong pinupunto natin? Na lahat ibigay mo sa Panginoon. Hindi mo lang sinasabing, ay Lord, makakatulong ka sa akin. Maniwala at magtiwala ka sa Kanyang salita. Minsan kasi, di ba, sasabihin natin na, Lord, ikaw talaga ang sinusunod ko sa aking buhay. Pero kung minsan, umiiral pa rin yung ating sariling desisyon. Kaya kung minsan, nalalagay tayo sa mga
problema sa pagkakasala, dala ng ating hindi pagsunod. Yung consequence ng ginawa natin. Kaya kailangan po, lagi tayong magtiwala sa Panginoon. Sabi nga po, merong isang OFW, si Mark, ang nangyari sa kanya, nasa gitna ng giyera, hindi niya makausap yung pamilya niya. Siyempre, pakiramdam niya, nag-iisa siya. Kabi-kabila yung putukan. Kung ikaw ba'y nasa ganang sitwasyon, matutuwa ka? Siyempre, makakatakot yun, no? Kaya, pero nung nabasa niya itong verse na to, give all your worries and cares to God, for He cares about you. Lumakas yung loob niya. Nagkaroon siya ng pag-asa. At yun, nakausap niya yung kanyang pamilya. Kaya huwag tayong panghihinaan ng loob. Meron ding isang misis na negosyante, bumagsak yung kanyang negosyo. So, na-depress. Kasi may mga anak na umaasa sa kanya, yung mga relatives na umaasa din sa kanya. Pero yung salita ng Diyos na to, nagbigay ng pag-asa sa kanya. Kaya nakabangon siya. Kaya ano man yung pinagdaraanan natin sa buhay, ipagkaloob natin lahat yan sa Diyos. Kasi nga, lahat sa Diyos ay posible. Tayo bilang tao, wala no? Madalas nagkakamali tayo. Marami tayong hindi kaya. Aminin natin. Pero sa Diyos, lahat ay posible. Sabi nga po doon sa Matthew 6:30 and Matthew 10:29. Tingnan natin yung mga damo sa kaparangan. Tingnan natin yung mga halaman. Tingnan natin yung mga ibon. Tingnan natin yung mga hayop sa gubat. Hindi man nagtatrabaho yung mga yun, di ba? Pero, pinapakain ng Lord. Nananatiling buhay. Dahil, sabi nga doon, ito'y pagpapaalala sa atin ng pagmamahal at pag-aalaga ng Diyos. Kung ang mga nilalang na walang halaga sa mata ng mundo ay inaalagaan niya, paano pa kaya tayo na mga anak niya? Diba? Yan. Kaya pagka yung wala kayong bigas, tumingin ka sa langit, makikita mo yung mga ibon. Tumingin ka sa kaparangan, makikita mo yung mga damo. Oo nga, no, Lord? Talagang ikaw ay mabuti. Ako ay iyong anak, hindi mo ako pababayaan. Mabuti ba ang Diyos? Yes. Sabihin nga niya, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Siyempre, maganda yung may ganun. Diba, pagka inutusan mo yung anak mo, yes, ma'am, yes, ma'am, yes, yes, ma'am. Diba? Lalo kang matutuwa sa kanya. Kaya hindi yung sabihin, yes, Lord. Bagsak na bagsak yung balikat. Paano maniniwala sa'yo si Lord niyan? Ulit nga, pag sinabi kong Jesus, sabihin nyo, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Jesus. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. O, diba? Kung nakatunghay sa atin ngayon ang Panginoon at natutuwa siya kung ganyan yung sinasabi nyo sa Kanya. Ayan. Bali po yung ating mga verses na pag-aaralan ngayon, mula po dito sa Psalm, o mga awit, 34, 15 to 19, NIV. Alternate tayo, no? Para daw mapagod. Joke lang. Alternate. Pag binasa ko yung 15, babasahin yung 16. Go? Okay. Amen. The eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their cry. 16. The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. 18. The Lord is close to the brokenhearted, and saves those who are crushed in spirit. And 19, sabay-sabay tayo. 19. 1, 2, 3, go!
The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Okay, sa Tagalog po, mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon. Sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. 16. 17, agad dinirinig daing ng matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. 18. Okay, lahat po tayo. 1, 2, 3, go! Ang taong matuwid may suliranin man. Sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Di po ba? Napakapagpalain ng kanyang salita at maging gabay natin sa tuwina. Paano pinakikita ng Lord na meron siyang malasakit sa atin? Siyempre, kapag ka nagsalita ka, kailangan may resibo. Diba? Sa mga krimen, hindi ka paniniwalaan. Yung testimonya mo kung walang resibo. Sa Lord, marami tayong resibo. At kitang-kita natin yon sa ating mga buhay. Okay, so pointer number 1. God takes special notice of the righteous. Ang Diyos ay may malasakit sa lahat ng matuwid. Okay, yan po, no? Paano natin makikita ito? Sabi dito, ang Diyos ay nakikinig. Ang mga panalangin ng mga matuwid ay dinidinig ng Diyos. Yan po yung sinasabi sa binasa natin kanina, Psalm 34:15. Nakikita niya ang lahat. Alam niya ang ginagawa ng mga tao. Ayan, mag-ingat tayo. Nakikita niya ang lahat ng ginagawa ng mga tao. Tutulungan niya sila. Ang matuwid ay tutulungan niya sa oras ng pangangailangan. So kapag tayo matuwid, sinusunod natin ang Panginoong Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Tayo kasi ay kanyang anak. Siyempre, meron bang magulang na hindi nagmahal sa kanyang anak? Lahat ng ama, mahal ang kanyang mga anak. Halimbawa, paano kung nagkasala? Mahal mo pa rin ba? Lahat, ginawa na, lahat ng kasamaan. Hindi mo naman tinuruan ng ganun. Tinuruan mo ng kabutihan sa bahay. Mahal mo pa ba? Oo, mahal mo pa rin. Kahit anong gawin ng anak, hindi mawawala yung tinatawag na relasyon. Yung pagiging magulang, yung pagiging ama mo sa kanya. Kaya ando doon lagi yung pagmamahal ng Diyos sa atin at may malasakit siya sa lahat ng matuwid. Ito po yung patunay, resibo. The eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their cry. Pero nyo, kapag pala tayo nananalangin, umiiyak tayo, nakaluhod tayo sa Kanya. Dinidinig ng Diyos yung ating panalangin. Nakikita niya tayo. At tinutulungan niya yung mga matuwid. Okay, paano natin patutunayan ito? Sa Tagalog po, tingnan natin. Mga mata ni Yahweh sa matuwid nakatuon. Hindi lang nakatingin, nakatuon. Ano ba yung pagkakaiba ng nakatingin sa nakatuon? Spelling. Oo, kasi pagka yung tumingin lang, pwedeng matanggal, no? Pero pagka nakatitig, nakatuon, talagang pinagmamasdan ka. Doon makikita natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Diba, sabi sa English, yung kanyang ears ay lagi nakikinig sa ating mga pagdaing. At syempre, pagka magulang ka, ayaw mo na yung anak mo ay dumadaing, di ba? Anong nararamdaman ng nanay kapag may dinaraing yung anak niya? Siyempre, malungkot bilang malungkot. Anin mo na lang, yung mga sakit na nararamdaman ng anak mo, ikaw na lang ang magpasan para maibsan yung nararamdaman ng iyong anak. So, ganyan din po yung Panginoon sa mga matuwid. Kaya pilitin nating makasunod palagi sa Kanya.
Ano ba yung mga halimbawa? Ano pa yung ibang mga resibo? Pinapatunayan ng mga kapatiran natin na totoo yung sinasabi ng Diyos. Halimbawa po, si Noah. Diba? Alam natin lahat yung kwento ni Noah. Siya isang matuwid na tao. Kaya nung nakikita ng Diyos na pasama na ng pasamayang mundo, pinili niya yung angka ni Noah at iniligtas kasama ang kanyang pamilya sa baha. Di po ba? Kasi matuwid si Noah. Kaya yung mata ng Diyos ay laging nasa kanya. Mababasa po natin yan sa Genesis 6:9. Si Abraham, siya isang taong matuwid. Nakita ng Diyos, kaya siya pinangakuan ng napakaraming biyaya. Diba? Ano bang makikita natin kay Abraham? Oo, yung pagiging masunurin. Kayo ba, nakakapag-intay kayo ng, halimbawa, may kausap ka, hihintayin mo ng 5 oras. Kaya mong maghintay? Kaya mong maghintay ng 5 oras? Siguro, oo, kung iyon ay ayuda. Kahit 7 oras pa. Pero kung halimbawa, wala namang ibibigay sa'yo, ay, naku, hindi na. Si Abraham, gaano katagal siyang nag-iintay para magkaroon ng anak? Ina nyo? Na sabi mo, Lord, gagawin mo akong ama ng buong mundo. Bakit wala akong anak? Kaya makikita natin yung pagiging masunurin ni Abraham. Si Daniel, di ba? Alam natin kung paano iningatan ng Lord si Daniel. Na isa ring matuwid niyang lingkod, nakita niya na nasa lion's den, hindi nasunog si Daniel. Kasi nga, yung pagiging matuwid ni Daniel. So, anong panawagan sa atin dito ni Lord? Tayo, bilang mga anak niya, ay maging matuwid. Jesus! Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Ay, ulit nga. Parang hindi kayo sabay-sabay at walang energy. Go! Hoy, kita kayo ng Lord, ha? Sinabi niyo na mula ngayon, magiging matuwid kayo sa harapan ng Panginoon. Yan, Lord, ha? Okay, pangalawa po. Meron pa pala tayong iba pang verse. So good look on the Israelites and what's concerned about them. Nakikita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya'y nahabag sa kanila. Diba? Napakabuti ni Lord. Kasi ang mga Israelita ay tinuring ng kanyang bayan. Na napakasarap na sabi nga ni Ate Peli kanina, tayo kabilang sa mga Israelita. Kaya tayo'y bayan ng Diyos. Kasi nga, nung sila inalipin ng mga Ehipsyo, ay talagang pagkaalipin ang ginawa sa kanila. Kaya nakikita ng Lord yung kanilang paghihirap at nakikita nila yung pagdaing ng mga Israelita. Kaya yung Panginoon, yung kanyang tenga, naririnig niya ang panalangin ng kanyang mga anak at hindi niya hahayaan na gayon. Diba? Ang gandang tingnan, ano? Ha? Hindi yung ganitong sitwasyon, napakagandang panoorin, no? Na ganyan tayong mga magulang sa ating mga anak. So, ganun din ang Panginoong Diyos para sa atin na laging nakatunghay at nag-aalaga ng may pagmamahal. Mahal ba natin si Lord? Amen. Amen. Resibo. Psalm 34:17, NIV, the righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. Kapag ang matuwid ay humingi ng saklolo, ang Panginoon ay nakikinig at inililigtas sila sa lahat nilang mga gulo. O kahit pa kayo may gawa ng kaguluhan, nandyan si Lord para alalayan tayo
tingnan tayo at bigay kung ano man yung mga malasakit na kailangan natin. Sa Exodus 3:7, nakita ng Diyos ang paghihirap ng mga Israelita sa Ehipto at narinig ang kanilang hinaing. Kaya tinawag ng Diyos si Moses upang iligtas ang mga Israelita. 'Di ba? Kung hindi mo kaya, gagawa ang Lord ng representative para tulungan ka. Hindi mo kaya eh. Kaya kailangan merong tutulong sa iyo. Kaya ang ginawa ng Diyos, no, pinili si Moses ng Diyos na maging leader ng Israelita. Para bang ano 'yun, ano, 'di ba, naglilingkod siya sa kaharian, tapos siya mismo sumuway. Kasi sinunod niya yung Panginoon. Siya yung pinili para ipagtanggol ang bayan ng Panginoon, ang mga Israelita sa mga taga-Ehipto. Ano pa? Siyempre, binigyan si Moses ng kapangyarihan ng Diyos para gumawa ng mga himala upang patunayan ang kanyang kapangyarihan sa harap ng Ehipsyo at ng mga Israelita. Ano yung natatandaan niyo sa Ten Commandments na ginawa ni Moses na himala? Kasi taglay niya yung kapangyarihan o yung ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Ano? Oo, tama kayong lahat. Wala kayong sinabi. Ano? Ano ka mo, ate? Oo, tama naman. Di ba? Hinati yung dagat na pula. At marami pang mga himala ang ginawa ni Moses. Kasi binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang mga Israelita. Si Hagar. Kilala niyo si Hagar? Okay, si Hagar po ay isang alipin ni Sarai. Si Sarai, asawa ni Abraham. Dahil hindi sila nagkakaanak, pinakiusapan ni Sarai, si Abraham, na makipagrelasyon kay Hagar upang magkaroon sila ng anak. O di nangyari, nagkaroon nga sila ng relasyon, nabuntis si Hagar, at nagkaroon sila ng anak, at yun si Ismael. Pero nung mangyari ito, syempre, ikaw yung tunay na asawa, walang anak sa'yo. Tapos dun sa katiwala mo, may anak yung asawa mo. Kaya nangyari, ay dinamdam ni Sarai yung ganang pangyayari. Kaya ang ginawa niya, tsaka syempre gumagawa siya ng hindi maganda kay Hagar. Kaya ang ginawa sa kanila, ang ginawa niya, tumakas siya sa disyerto. Sa disyerto, nakita siya ng Diyos at kinausap. Ayan, patunay na talagang kinakausap tayo ng Diyos. Tinawag siya ng Diyos at sinabi, Hagar, alipin ni Sarai. Tinanong kung saan siya pupunta. At sinabi ni Hagar na tumakas siya sa hirap na dahilan ni Sarai. Sinabi ng Diyos kay Hagar na bumalik ka at magpasakop kay Sarai. At pinangakuan siya ng Diyos na yung kanyang anak ay magiging pinuno dun sa mga magubat na lugar. At tinawag ni Hagar ang Diyos. Tinawag ni Hagar ang Diyos na El Roi. El Roi. Na ang ibig sabihin ay nakikita ng Diyos. El Roi, nakikita ng Diyos. Kaya wala tayong maitatago sa Panginoon. Lahat ay kanyang nakikita. The Lord said, I have indeed seen the misery of the people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Egyptiang aking bayan. Diba, pag inangkin ka ng Panginoon, napakasarap sa pakiramdam. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya tunay nga na ang Diyos ay laging, ano yung pointer number 2 natin? God watches with tender concern. Jesus
Nagkanya-kanya na. Okay po, next. Ayan, si Lola. Sino kaya? May ka-phone pal kaya si Lola. Sabi dito, God hears prayers. Dinidinig ng Diyos sa mga panalangin natin. Sino po yung nanalangin ka, tapos alam na alam mo na dinidig ng Diyos sa iyong panalangin. Taas nga ang kamay. Ayan, lahat po tayo no, nakaranas nito. Minsan kasi, kung ano yung pinagpe-pray natin, yun ang gusto nating ibigay ni Lord. Paano kung iba naman yung gusto ni Lord para sa atin? Kaya kung minsan yung iba, akala nila hindi dinidinig ni Lord yung kanilang dalangin. Paano kung sabi ni Lord sa pinagpe-pray mo, no? O kaya, wait. Ayan. Kaya matuto tayong maghintay. Kaya mo si Abraham, ang tagal niya naghintay. Pero dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Sabi po sa Psalm 34:17. O, dalawa na lang, no? Di ba ang ano natin? Psalm 34:15 to 19. Sabi dito, the righteous cry out and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. Kapag ang matuwid ay humingi ng saklolo, ang Panginoon ay nakikinig at inililigtas sila sa lahat nilang mga gulo. Okay, sabi po dito, ang Diyos ay nakikinig. Dinidinig niya ang mga panalangin ng mga tao. Sasagutin niya ang mga ito ayon sa kanyang kalooban. James 5:4. Kaya hindi kung ano yung nire-request natin sa Lord, iyon ang ibibigay sa atin. Paano kung ang request mo ay, Lord, kunin mo na po yung kaaway ko. Maling-mali, no? Maling-mali yung ating intensyon. Kasi ang gusto ni Lord, mahalin ang kaaway. Kahit gaano pa yung galit mo sa kanya, mahalin mo pa rin siya. Kill her with your kindness. Magtiwala sa kanya, manalig sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang pagmamahal. Kaya po kung ano man yung mga pinagdaraanan natin sa buhay, huwag tayong manghinawa sa pananalangin. Pray without ceasing. Continuous. Kailangan po connected tayo sa Lord 24/7. Paulit-ulit. Halimbawa, kung may plano ka, Lord, ano bang tingin mo dito? Makatutulong kaya ito sa akin? Lord, bakit kaya nagdaranas ako ng ganito? Ano po ba? Linawin mo po sa akin, Lord, kung ano yung tinuturo mo sa akin. Bakit ko pinagdaraanan yung ganito? Kasi wala namang nangyari na nagkataon lang, di ba? Lahat ng mga nangyayari may dahilan at may purpose. Kaya si Lord, ang tatanungin natin sa mga ganitong pagkakataon. Sino-sino yung mga nagtiwala sa Lord na tinugon yung kanilang panalangin? Una po si Hannah. 'Di ba? Si Hannah, hiniling niya sa Diyos kasi parang pagka ang babae noon ay baog, parang tinuturing nila na walang pakinabang, walang silbi. Yung asawa niya, may kasama si Elkanah at Penina, no? Tapos may anak, tapos tinutuya pa siya. Ikaw nga asawa, wala ka namang anak. Kaya ginawa niya, hiniling niya, talagang naglumuhod siya sa Panginoon, Lord, tulungan mo po ako na magkaroon ng anak. So, ang ginawa ni Hannah, lagi siyang pumupunta sa templo, nagwo-worship siya. Kaya sabi niya, Lord, bigyan mo lang ako ng anak at ipagkakaloob ko sa iyo para maging iyong lingkod. At yun nga ang ginawa ni Hannah, binigyan siya ng anak ng Panginoon at yun po si Propeta Samuel. Pinaglingkod niya sa templo ng Panginoon. Sinunod niya kung ano yung ipinangako niya sa Panginoon. Sino pa? Ang Panginoong Jesus, nang merong babaeng Kananeo sa Mateo 15:21-28. Kahit hindi yung plano ni Lord, kasi meron siyang ibang purpose, pero napaka-porsigido
ng babae na pagalingin yung kanyang anak na inaalihan ng demonyo. Kaya sa kakulitan ng babae, pinagaling ng Panginoon ng kanyang anak. Ganon din tayo, huwag tayo manghinawa. Manalangin tayo ng manalangin. Di ba yung mga anak natin, pagka yung halimbawa, Ma, bilhin mo naman ako ng ganito, please. Tapos paulit-ulit siya. Ma, ano ba? Ma, ang ganda mo ngayon. Sobrang bait talaga ng mama ko, bibili na. Diba? Bumibigay rin tayo. Pagka nakulitan na tayo sa mga pakiusap ng ating anak. Si Kevin, no, sabi niya, Ma, bili mo ako ng, ano nga ba yun, Charles? Yung musical instrument? Ha? Saxophone. Gagamitin ko, Ma, sa paglilingkod sa Lord. Tutugtugan ko siya. Eh de, kinabukasan, ang kulit-kulit niya. Nag-withdraw. Binili yung saxophone, 33,000. Kala niya ganun kadali lang. Kasi, paulit-ulit niya sinasabi sa akin. At sana nga yung saxophone na yun, magamit para sa pagsamba natin sa Panginoon. Sino kaya ang Kuya, Kuya Dante, kaya mo pa bang magsak? Kasi nasa bahay lang, sayang naman pandagdag natin dyan sa ating instrumento, para sa Diyos. Ayan. Kaya pag tayo paulit-ulit na kinukulit natin si Lord, sumasagot po siya sa ating panalangin. Ako, tao lang naman ako, no? Bakit lalo pa si Lord pag kinulit natin? Lalong ibibigay. Kung ano man yung hinihiling natin, na syempre nasa saayon sa kanyang kalooban. Si Paul sa 2 Corinthians 12:7-9. Kasi meron siyang thorn in the flesh, di ba? Na kahit may nararamdaman siya, naglilingkod pa rin siya sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, alam mo, Paul, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Kaya kung meron ka mang nararamdaman, sa iyong kahinaan, yun din ang iyong kalakasan. Kaya kung minsan yung mga ibinibigay na sakit, kamukha ngayon, ang sakit ng tuhod ko. Tapos yung talampakan ko, masakit din. Tapos, pagka pala kasi nagkakaedad na, kaya masakit yung sakong, merong tumutubong buto. Kaya kailangan yung shoes mo ay may cushion. Merong, ano yun? Yung malambot na, foam, na nakaapa ka doon para hindi tinatamaan. Ganun pala yun. Ayan. Pero, syempre, kahit na ganon, at ano nga po bukas, at saka sa Tuesday, meron kami accreditation. Hanggang ngayon, nagme-message, in-off ko na nga yung cellphone ko Pero, kailangan, sabi ko, naisip ko pa lang, makipagpalit kaya ako. Pero sabi ni Lord, uy, huwag mo isipin yan. Ang paglilingkod sa Lord ay pribilehiyo. At yan ay opportunity. At kapag binigyan ka ni Lord ng gawain, grab mo agad. Ayan. Kaya, yes Lord, ikaw po ang una sa aking mga priorities. Saka na yung accreditation. Kasi po sa accreditation, napakahigpit nila talaga. Yung huli ko, kasi binubusisi nila yung lahat ng document. Sabi, ikaw ma'am, di ba, coordinator ka na, subject chair ka pa. Tapos, ano ka pa? Class advisor. Paano mo kinakaya yung ganun trabaho? Ganun po sila. Ganun sila magtanong. Nahahalungkat nila, ultimong pinakamaliit na bagay, at kailangan may paliwanag ka doon. Ayan. So, ang Diyos ay dumidinig sa ating mga panalangin. Yan. Kaya sabi ko, Lord, hindi mo ako pababayaan. Ikaw ang bahala sa akin. Sa James 5:4, look, the wages you failed to pay the workers who moved. Your fields are crying out against you. The cries of the harvesters
have reached the ears of the Lord Almighty. Tingnan ninyo ang sahod ng mga manggagawa na gumapa sa inyong mga bukid na inyong ipinagkait ay umiiyak at ang pag-iyak ng mga umani ay nakarating sa pandinig ng Panginoon. Di po ba? Na kasi dun po sa kwento ng tax collector, yung Pariseyo, pareho silang may kasalanan. Yung Pariseyo, nagsorry lang sa Panginoon, Lord, patawad. Pero yung publikano, kasi yung publikano po, ang tingin sa kanila ay parang outcast. Kasi yung mga mananakop, yun yung kinakampihan nila. Kakampi sila ng mga Romano. Kaya ang tingin sa kanila ay kaaway. Kaya ang ginawa nung publikano, nagsisi siya sa kanyang mga ginawa. Hindi siya makatingin sa langit. Dinadagukan niya yung kanyang dibdib dahil sa pagkakasalang kanyang ginawa. Kaya doon sa dalawang yun, apat pala to, no? Sa dalawang yun, mas kinasihan ng Panginoon yung publikano. Kahit tinuturing siyang outcast, kasi ramdam ng Panginoon yung kanyang puso, yung paghingi niya ng tawad. Ayan. Okay, pang-apat po, God gives comfort to the broken-hearted and crushed in spirit. Ang Diyos ay nagbibigay kaaliwan sa may pusong sugatan at durog sa kanilang espiritu. Kaya, Lord, nahiya po akong humarap sa iyo. Ang dami ko pong kasalanan ngayon. Manalangin lang tayo. Kasi hindi naman naiiwasan nagkakasala. Kaya nga po meron tayong 1 John 1:9. Humingi ka ng tawad sa Panginoon pagka nagkasala ka at ikaw ay kanyang patatawarin. Pero syempre, bilang anak ng Diyos, huwag naman paulit-ulit. Kahit tayong mga magulang, pagka yung anak natin paulit-ulit na ginagawa yung hindi maganda, may mic pa ba ako? Ayun. Ayan. Thank you po. Ito na lang. God gives comfort to the broken-hearted and crushed in spirit. Ayan. Ang Diyos ay nagbibigay kaaliwan sa may pusong sugatan at durog sa spirito. Okay, kahit ganyan po tayo, no? Na tayo nagkasala, huwag tayong magpatuloy sa pagkakasala kung tayo anak ng Diyos. At kung nakilala mo na talaga ang Panginoon, hindi ka ire-review ka ng Holy Spirit. Kung meron ka mang hindi magandang gagawin, o kung nagkasala ka, luluhod ka para ikaw ay humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Okay, sabi po dito, isa na lang, no? 18 na. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Sa Tagalog po, ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at inililigtas ang may mga bagabag na diwa. Ayan, mas sigurado, nakikita ng Lord, mas kailangan. Diba sa mga anak, kunwari, 7 yung anak mo, kung sino yung may concern, diba? Halimbawa, kung sino yung may sakit, yun ang aalalayan mo. Kung sino yung, kunwari, merong isang special, mas marami kang oras ang inilalaan sa Kanya. Kaya yung Lord, mas malapit doon po sa mga may pusong wasak at may bagabag na diwa. Paulit-ulit nating sinabi, ang Diyos ay nakikinig sa mga hinaing. Nagbibigay siya ng kapahingahan para sa mga para sa mga may pusong wasak at basag o bagbag ang diwa
sa Espiritu. Pinapatawad niya ang mga may kasalanan, tinatanggap niya ang mga nagpapasalamat at nagpapasakop. Sino po ba yung pwede nating banggitin dito? Diba si David, kahit siya'y lingkod ng Panginoon, nagkasala siya. Kaya ang ginawa ni David, umawit siya ng mga papuri sa Diyos, halos mahubaran siya sa pagpupuri, para ipakita niya na talagang, Lord, nagsisisi ako sa aking ginawa, patawarin mo po ako. Nakita ng Diyos kung gaano kabasag ang puso niya. Kaya pinatawad siya ng Panginoon. Si Peter, hindi ba si Peter? Ano bang ginawa niya hindi maganda sa Lord? Ayan, tinatuwa ang Panginoong Jesus ng 3 beses, no? Pero ang ginawa ng Panginoon, pinatawad pa rin niya si Peter matapos yung kanyang ginawang pagtatanggi o pagkakaila. Kaya yun, yung sinasabi natin kanina, yung publikano, pinatawad rin siya ng Panginoon. Kaya kung tayo may mga pagkakasalang nagawa, humingi tayo ng tawad sa Kanya, at laging nandiyan ng Diyos para patawarin tayo. Pero syempre, huwag na tayong umulit. Kasi yung tunay na Kristiyano, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kasi inaalala niya, ay magagalit. Mabibigyan ko ng kapighatian ang Panginoon kapag ganito. Kaya hindi nagpapatuloy. Okay, ito po yung binanggit natin kanina. No? Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Kasi nakikita niya yung pagkakasala niya sa Panginoon. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibinababa at ang nagpapakababa ay itinataas. Kaya kung meron man tayong mga nagawang mabuti, nakikita yun ng Diyos kahit di natin sabihin sa iba. Dahil bukas ang kanyang mga mata at ang kanyang mga tenga, lalo na yung kanyang puso sa pagmamahal sa atin. Sino yan? Ayan. So, God promised deliverance from all troubles. Nangako ang Diyos ng pagliligtas mula sa lahat ng kaguluhan. Sabi po sa Psalm 34:19, NIV, the righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Marami ang kapighatian ng matuwid, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Kaya anuman yung pagdaanan natin, huwag po tayong matakot, no? Ang Diyos ay laging nagbibigay pag-asa sa atin. Pinangako niya yun sa atin, di ba? Kaya kapag ang Diyos ay nangako, siguradong tutuparin yun. Kailangan lang maniwala at magtiwala. Sabi ni Moses sa mga Israelita, kasi di ba dumaan rin sila ng kauhawan, gutom, sinisinala si Moses. Pero anong sinabi ni Moses sa kanila? Huwag kayong matakot. Tumayo kayo at tingnan nyo ang pagliligtas ng Panginoon. O, diba? Hindi naman nagkamali. Kasi nga, si Moses ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Ginawa ng Diyos ang mga imposible. Yun nga, sinasabi ni Ate Norma kanina, no? Yung hinati, yung dagat na pula, upang makaligtas ang mga Israelita. Makikita po natin to sa Exodus 14:29-31. Tapos yung sinabi natin kanina, si Daniel, diba? Niligtas siya sa tiyak na kamatayan. Kapag kaya sa gubat, nakasalubong mo yung leon, tititigan ka lang kaya?
Paano kung yun na yun, ay gutom na gutom na? Ikaw lang yun nandun. Sasabihin ba niya na, uy, cute naman to, wag na kaya? Hindi po, no? Pero nakita natin, niligtas si Daniel dahil siya ay taong matuwid. Si Paul at si Silas sa bilangguan, di ba? Na sila yung nakabilanggo, pero hindi nawala yung pananampalataya nila sa Diyos. Sa halip na magmukmok, ang ginawa nila ay umawit ng papuri sa Panginoon. Kaya ano nangyari? Ayan, nagkaroon ng lindol at nabuksan ang bilangguan. Pati yung mga nakabantay, ay naging Kristiyano. Sanhin ang nasaksihan nila. Na tingnan ninyo, kung paano nililigtas at iniingatan ng Diyos ang kanyang mga anak. Kaya ano pong sinasabi sa atin dito? Huwag kayong matakot. Tumayo kayo at tingnan ang pagliligtas ng Panginoon. Kaya kung ano man yung mga pinagdaraanan nating problema, kahit tayo pa ang may pagkakasala, alalahanin natin, kasama natin ang Panginoon. At yung mga anak ni Israel ay lumakad sa gitna ng dagat at yung lupa at ang tubig ay naging pader sa kanila, sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. Kaya lahat ay posible sa Panginoon. Andiyan pa ba kayo? Jesus. Amen. Ayan. So, meron pa ba? Wala na, kasi hanggang 19 lang. So, yan po, Exodus 13 to 14. Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still." Stand still. Si Lord ang haharap sa ating mga laban. Sumagot si Moises, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Egyptiong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh at pumanatag lamang kayo." So, kailangan pala natin lagi tayong panatag. Huwag tayong nag-aalala kung meron mang problema. Kasi kung minsan pag natataranta tayo, lalo tayong nagkakamali. Tama o mali? Tama o tama? Mali o mali? May tama kayo. Yan po ang sinasabi ng Panginoon. So, taste and see, God cares for us. Nasapin at tingnan ng Diyos. Nagmamalasakit sa atin ang ating Diyos. At ito po yung mga resibo. Yan, God takes special notice of the righteous. Psalm 34:15, Exodus 2:25. Ang Diyos ay may malasakit sa lahat ng matuwid. Pilitin nating lagi tayong maging matuwid at masunurin sa ating Ama. Kaya pangalawa, God watches with tender concern. Hindi lang concern, Tender. Ang Diyos ay nakatunghay at nag-aalaga ng may pagmamahal. Kahit makulit kagaya ni Jessie, kumakanta yan kahapon. Ang kanta niya ay, "Yes, Lord, yes." Wala palang S. Oh, di ba? Yes, Lord! Sige, huwag mo ipahiya si Lola. Yes, Lord! Ayan. Yes, Lord lang tayo. Kasi lagi siyang nakatunghay sa atin at may pagmamahal, may pagmamalasakit sa atin. Pangatlo, God hears our prayers. Dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin. God gives comfort to the brokenhearted and crushed
in spirit. Ang Diyos ay nagbibigay kaaliwan sa may pusong sugatan at durog sa espiritu. Parang hindi yata na-edit yung number 3, ano? Dapat po ang Diyos, dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin. So, parang hindi na-edit, nasa number 2 rin, no? Pang-apat, God gives comfort to the broken-hearted and crushed in spirit. Ang Diyos ay nagbibigay kaaliwan sa may pusong sugatan at durog sa espiritu. At panghuli, God promised deliverance from all troubles. Psalm 34:19, Exodus 14:13 to 14. Nangako ang Diyos ng pagliligtas mula sa lahat ng kaguluhan. Ang Diyos kapag nangako, tapat. Hindi kagaya ng tao, pag nangako, ay napapako. Yan. Okay, so dito na po ako magtatapos. Medyo mahaba ba? Isaiah 43:2-3 NIV. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. Diba? Panghawakan po natin ito. Sa Tagalog, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Yan inaawit natin, no? Sapagkat ako si Yahweh, na ang iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, na iyong tagapagligtas. So ano po yung mga paalala sa atin dito? Ano yung pinakikita ng Diyos sa atin ng mga binanggit nating verse? Ipinakikita na ang Diyos ay kasama natin sa mga pagsubok at mga problema. Pinangakuan tayo ng Diyos ng proteksyon at pagliligtas sa mga oras ng kagipitan. At panghuli, ipinapakita nito ang pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. So, lagi po nating tandaan, uulitin ko, una, ano yung importansya ng Isaiah 43:2-3. Pinakikita ng talata na ang Diyos ay kasama natin sa mga pagsubok at mga problema. Pinangakuan tayo ng Diyos ng proteksyon at pagliligtas sa oras ng kagipitan. At panghuli, ipinapakita nito ang pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. To God be all the glory. Okay, maraming salamat po. Tayo po tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. At maraming salamat sa Panginoon sa kanyang mga paalala sa atin. Hallelujah, hallelujah. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyo. Patuloy mo pong ipinaalala sa amin kung gaano kayo kabuti, kung gaano kayo nagmamalasakit sa amin, na kahit kami maraming mga pagkakamaling nagagawa, kayo ay laging nariyan para kami paulit-ulit na patawarin at bigyan pa rin ng maayos na buhay. Kaya Panginoon, dinadalangin namin na sana po makasunod kami sa lahat ng mga nais mong gawin namin. Pagkatiwalaan namin ang inyong plano at mag-rely kami sa iyo araw-araw. Huwag kaming manawa sa pananalangin sapagkat kapag kasama ka namin, ang lahat ay maayos at ang lahat sa inyo ay posible. Maraming salamat po, Lord. Mahal ka namin. Anumang sasabihin mo para sa amin, kami ay susunod. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. We love you, Lord Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen.